paano na kaya ang buhay ko? Kasi nasanay po ako na palabas-labas, nakakagalaw. Mas maganda pa sana na wala na lang kaysa ganitong sitwasyon ko na hindi ako nakakagalaw. Ako po si Jobeng Carrillo na mahigit pong 10 taon na naging messenger. Nangyari po yung aksidente nung June 2015 po yun. Pauwi na po kami noon nang nangyari po yun sa amin. Pagdating ko po sa gitna, nagsalita po yung asawa ko na may truck. Pag tingin ko po, may ilaw na po yung binangga na po ako ng truck. Doon po ako na parang natawa at na nagising sa anong yung aksidente po yun. Tapos nakita ko po yung mga tao po na nakapaikot sa akin. Ngayon sinasabi nila na bali daw yung paa ko. Ngayon, hindi ko naman ini-expect na bali pa ako kasi ang iniinda kong masakit yung kamay ko. Ngayon, ilang ambulansya na po yung dumating, wala pong gustong kumuha kasi nga bali daw yung paa ko. Ngayon, pang-apat po dumating, yung Red Cross po. Siya po yung kumuha sa akin at dinala nila ako sa ospital. Nung dinala na po ako sa ospital, nasa emergency ako, sabi ko sa doktor, Dok, ano po bang gagawin niyo sa akin? Umana yung Sabado, Linggo, pag Lunes, sa kanila chinik yung paa ko. Tapos sinabi nila na hindi na makakasurvive yung paa ko. Puputulin na daw po. Sabi ko po, wala na po bang paraan para ma-survive ba yung kasi gusto ko pa may paa pa rin ako kasi hindi ako sanay na walang paa. Sabi sa akin, hindi na kasi kailangan na chinik ko na yung paa mo. Wala na talaga pag-asa na ma-survive pa yan. So, nung time po na yun, wala naman pong choice kasi siyempre emergency po yun. Pumayag na po kami. Umuwi na po kami na sa bahay kasi nag-discharge na po ako. Kasi nga, di ko naman ini-expect na may bali pala itong sa may kaliwang balikat ko. Kasi itong kaliwa kong kamay, hindi naman siya gumagalaw. Itong pinipilit kong igalaw. Hinahawa ko sa mga hawakan para maigalaw ko yung kamay ko, ay yung pakatalikod ako. Doon po na puwersa itong sa kabay balikat ko. Umusli po yung, lumabas po yung ng buto, na umusli na siya, na kailangan na naman operahan. Ngayon, bumalik na naman po kami sa Metro para operahan na naman po to. Nung na-recover na po ito nalagyan na po ng stainless, nag-discharge na naman po kami. Pag-discharge po na naman namin, ito na naman po yung sa may paa ko. Hindi ko po ini-expect na mayroon pala siyang infection. Binalik po namin sa Metropolitan. Hindi ko po alam na uoperahan na pala po pala. Muntik na naman po siyang maputol yung paa ko. Nung nag-discharge na po ko, natapos na po lahat yung operation, umuwi na po ako sa bahay para i-recover yung sarili ko. Ilang taon din po kasi ako na hindi po ako nakakagalaw, tasabid lang talaga ako sa kwarto, binubuhat nila para dalhin sa CR. Kung anong gagawin, wala. Hindi po ako talaga nakakatayo ng time na yun. Kaya doon na pumapasok sa isip ko na wala na talaga akong silbi sa buhay. Pinipilit ko pa rin dahil sa yung anak ko po, yun ang iniisip ko, sana tumagal pa ako. Kapatid ko nagsabi sa akin na mayroon ECC na kahit 3 years or kayang-kaya pang tulungan. Tinuturo po sa akin ng ECC kung paano magpaano ng negosyo. Kasi iniisip ko rin, wala naman akong alam sa negosyo kasi ang alam ko dati nun, mag-messenger lang, kolektor. Yung nakuha ko po sa ECC na benefit, ginamit ko po siya para kumuha po ako ng bahay na to. Doon ko po sinimulan. Dito ko na po na itinayo po yung tindahan po namin. Makakatulong na ako sa pamilya ko. Yung tubigan naman po na napalago po namin kasi dahil po sa tulong po ng ECC, yung GCash po namin na pinagkakakitaan po namin, yun na rin po nakakatulong sa amin. Sabi sa akin, bibigyan pa nila ako ng another na panghuli. Yun po yung ulit na pinagdagdag ko po sa negosyo namin. Tapos nalaman ko rin po sa ECC na mayroon po rin silang free na prosthesis na paa. So, ngayon, binigyan po nila ako ng prosthesis. Nung una, parang nahirapan po ako nung umpisa. Yung ginawa po sa akin ng pagtitherapy, malaki po yung tulong na nagawa sa akin. Nung nagamay ko po na po yung prosthesis, saka po na nakatulong na po sa akin lalo sa tindahan ko, sa paggalaw-galaw ko po dito sa tindahan, mas malaki na lang po na naitutulong sa akin ng prosthesis. Maraming salamat po sa ECC, sa tumulong po sa amin, sa katulad po namin na PWRD. Maraming salamat po at hindi nyo kami pinapabayaan sa aming mga kapansanan. Maraming salamat po. Ako po si Jobeng Carrillo, messenger noon, aksidente sa trabaho, negosyante na ngayon, nakabangon sa tulong ng ECC.